Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na nagpapahayag ng Kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng Kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinasabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang magmula sa Jerusalem sa iyong tahanang templo na pati ang mga hari dooy naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pagpupurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa sanktuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihat lakas na kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, "Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan, at alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mayroong magandang panalangin ng ating Panginoong Hesukristo para sa ating lahat. Sabi niya, Amang Banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang binigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung papaanong tayo'y iisa. Napakaganda. No, granted, they may be one as you and I are one. Alam niyo po bang isa na ito tatak mismo ng langit? Yung bang kaisa natin ang Diyos sa isang pinakaganap na pamamaraan at tayo rin ay kaisa ng ating kapwa sa isang ganap din na paraan. Dito sa mundo, halos hindi pa natin yan mapansin. Pero ito talaga yung pinakapanalangin natin sa pag-akyat ng Panginoong Hesukristo sa langit. Pinapakita niya sa atin kung ano ang tatak ng isang langit. Ito'y ganap na pagkakaisa. Pagkakaisa sa Diyos at pagkakaisa sa isa't isa. Mga kapatid, baka pwede naman natin isabuhay din yan dito sa lupang ibabaw. Ang totoo niya, naglalakbay din naman tayo patungong langit. Pero bakit parang isinasabuhay natin yung pagkakanya-kanya? O kaya kapag merong isa naghihirap, parang wala tayong pakialam. No? Parang hindi natin sila natutulungan. Bakit kaya merong mga hidwaan na sa kapaligiran? Hindi yan iisa, kundi ang pinopromote yan ay individualism, no? O kaya yung pagkakanya. Pero ito itatak mismo ng langit na kapiling natin ang Diyos kung tayo'y maging iisa, katulad na ang Diyos ay iisa. Alam naman po natin na ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay tatlong persona sa iisang Diyos. Kaya ang tawag natin sa Kanya ay Diyos sa isang ganap na pamamaraan dahil sa Kanyang pag-ibig na walang uri na kapantay. Sa atin dito sa lupa, pwede natin pagsikapan na mamuhay ng ganito sa isang uri ng pagturing natin sa ating kapwa bilang ating mga kapatid. Ang nakikita ko kasi isang larawan ay larawan ng isang pamilya. Pamilya, malaking bagay yan sa atin. Minsan, yung pamilya ay namumuhay lang ng kanyang sarili, pero mali po yun. Mas maganda kung nabigyan tayo ng karanasan ng ating pagiging pamilya, pakipagkapwa kalooban din tayo sa ibang tao at ituring din silang miyembro ng pamilya. At ang isa pa na magiging tatak ng pagiging iisa na ito o yung pagkakaisa na ito ay yung pagbabahaginan. No? Yung mga miyembro ng pamilya ay hindi takot makibahagi ng kanilang time, talent, treasure sa ikapupuno ng buhay ng kanilang kapwa. Kaya ang tema ng buhay natin dito sa mundong ito ay sharing at hindi yung survival of the fittest. Tatakyan ng tunay na pagkakaisa. At kung may makita tayong isang tao, kahit hindi natin siya kakilala, o kaya nakaaway natin siya, pagdasal natin na siya at tayo ay magiging iisa katulad ng ang Diyos ay iisa. Manalangin tayo. O Diyos, gisingin mo aming puso at diwa na habang kayo ay nagbigay sa amin ng utos na ipangalat ang mabuting balita, ipalaganap din namin ang nais mo, ang tunay na pagkakaisa ng buong sanlibutan. At magsimula nawa ito sa aming sarili. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon.